So magandang gabi pong muli sa inyong lahat diyan. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Sige po tayo magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Ama ng Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng panahon upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral. Muli mo kaming samahan at gabayan, Ama, sa aming pagtalakay sa mga salita mo. Matuto po kaming lahat, ito po ay maipamuhay namin at sa pamamagitan nito ay lalo ka naming makilala, lalo naming maunawaan ang iyong kabutihan sa amin. Samahan mo kami't gabayan, Ama, sa gabi po ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ayan po, atin nga pong tatalakayin sa gabing ito ang Isaiah chapter 55 verses 2 and 3. Medyo kagabi ay napahaba ang pag-discuss, nawa ay naintindihan ninyo. So verse 1 lang ang ating natalakay kagabi. So ating tatalakayin ngayon yung verse 2 and 3. Hopefully ay matapos natin itong dalawang talata na ito. Ang atin mo nang balikan sumandali ang verse 1. So ang verse 1 ay tumalakay, umikot po ito doon sa sitwasyon ng invitation ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nakikita natin doon sa verse 1 na mayroong plano ang Diyos sa mundo o sa mga tao. Alam nating lahat, sigurado naman tayo, tanggap natin na tayo ay nagkasala. Tayong lahat ay may kasalanan. Evangelism 101, ano po? So para tayo nag-share ng gospel. Lahat tayo ay makasalanan at dahil dito ay hindi kayang tanggapin ng Diyos na ang lahat ng ang tao ay mapapahamak sa impyerno. Mahal ng Diyos ang mga tao, siya ang lumikha sa ating lahat. Kaya gumawa siya ng paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At dahil dito, tayo ay kaniyang inanyayahan. At tayo ay, alam nating lahat, na ang Panginoong Hesus ay pinababa niya sa lupa para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At yan nga po ang dahilan kung bakit meron tayong sineselebrate na Pasko sa kapanahunan na to, yung season na to. Bagamat maraming issue, hindi naman daw December 25. So totoo po, napakaraming issue. At bukas po ay samahan niyo kami sa worship service. At yan po ang ating tatalakayin bukas. Yung preaching ng Panginoon bukas ay nakasentro sa mga issues, mga kontrobersiya tungkol sa Pasko. Yan. Magchichismisan po tayo bukas. At ako po yung number 1 na chismoso bukas doon sa pulpito. Pero ito ay tungkol sa mga katotohanan ng Pasko. So, ang kaugnayan ng Pasko doon sa ating tinatalakay na ito sa devotion, yung binabanggit sa verse 1, ang sabi, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito, bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. So doon pa lang sa panimulang salita at pangungusap, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. So ito po ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ito ay imbitasyon ng Panginoong Diyos sa malahat ng tao. Ang tubig na to ay simbolo ng Panginoong Hesus o ng banal na spirito na ipinapaunawa sa atin na kuhanin natin, inumin natin, papasukin natin sa ating pagkatao ang espiritu ng Diyos at tayo'y magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Ang layunin ng pagbaba ng Panginoong Hesus sa lupa ay maligtas ang mga tao. Ngayon, kung hindi natin kikilalanin, kung hindi lalapit ang mga tao sa Panginoong Hesus, pwedeng mabaliwala yung pagpapadala sa Panginoong Hesus. Pero alam natin na sa kasaysayan, hindi yan nabaliwala. Kasi may mga taong pinili ang Panginoong Diyos. Kaya nga tayo ay naniniwala doon sa eleksyon. Generally po, ang Reformed churches ay naniniwala sa eleksyon. May related sa Calvinism. Ibig sabihin, may mga taong pinili ang Diyos. Medyo mahirap ipaliwanag ito kasi totoo lang, hindi tanggap ng maraming tao na mayroong mapapahamak. Pero hindi po yun ganoon, hindi nais ng Diyos na mapahamak ang mga tao. Mayroong part na kailangan ay manampalataya talaga ang mga tao. At ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao sa mundo, makasama niya sa kalangitan. Okay, hindi po natin tatalakayin ng detalyado sa pagkakataong ito yung election, yung Calvinism o yung Reform. Pero medyo nababanggit lang po dahil ito pong ating simbahan ay sumusunod sa mga ganoong uri ng teolohiya or paniniwala. At yan naman po ay biblical, hindi po tayo heretic,
hindi po tayo lumalabas sa katuruan ng Biblia. Ayan. Okay, sa mga iba po diyan na ngayon lang nakarinig, "Uy, reform pala si Pastor Dom, reform pala 'to." Naku, iwanan na natin ito. So, wag po kayong mag-isip ng ganoon dahil hindi po tayo kulto. Hindi po tayo lumalabas sa Biblia. Ayan. Kasi po maraming sitwasyon sa panahon ngayon, maraming church na lumalayo pagka nabalitaang ikaw ay reform. Kasi ang tingin ng iba sa reform ay mga extremist, mga separatist o mga sila lamang daw ang ligtas. Well, technically parang gano'n, ano po, kasi, ah, nabanggit ko na rin 'yan dito sa talakayan sa devotion yung mga ganyang sitwasyon. Pero kailangan po nating maunawaan, ano bang ibig sabihin ng reform dun sa mga nagtatanong po diyan. Ayan, nandiyan na si Nanay Gertrudes. Magandang gabi po, Nanay. Salamat po sa inyong pagsama uli. Okay. So, 'yan, okey. Magandang gabi, Kuya Bob. Salamat at naandiyan ka. Ayan, nandito ang iyong mag-iina sa kasama ko dito sa church. Okay, diretso po tayo sa verse 2. Ang sabi dito, lagay ko lang yung aking pangalawang mata. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Yan. Tama-tama itong ating topic kasi ngayon ay papasko. So, yan, wag daw gagamitin ang pera sa walang kwentang bagay, sabi dito, kung ating literal, at dapat daw ay nakakabusog. Dapat ay, ngayon sabi doon, makinig kayo sa akin para matikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Ano bang handa ninyo sa Pasko? Ayan, kailangan ba may handa talaga? Yan po. Hindi. Wala pong relasyon yung pagkain. Literally, nagkataon lang po nakatugma ng nilalaman sa verse 2 dahil ngayon ay holiday season, may mga handaan. Pero ito pong binabanggit dito na pagkain ay hindi literal na pagkain. Hindi po literal na yung sinasabing nakakabusog sa sikmura. Ito po ay kaugnay pa rin ng tinatalakay sa verse 1. Ito ay kaugnay ng pagkaing espiritual o yung kaligtasan nating lahat. Ang talatangang ito ay isang banal na hamon na nagtatanong kung bakit sinasayang ng mga tao ang kanilang mga mapagkukunan ng mga pangangailangan, yung pera, pagsisikap, yung kanilang effort, yung kanilang karunungan o kagalingan para sa mga panandalian at hindi kasiyasiyang bagay. Yung sinasabi dito, mapagkukunan, ito nga yung pera, yung ating kakayahan, yung karunungan, at mga bagay na yung mga gift, yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. At bakit daw natin ito ginagamit sa mga bagay na panandalian o hindi naman talaga nagbibigay ng pangmatagalang kasiyahan? Ano ba yung mga kasiyahan, mga bagay na to na pinagkaaksayahan natin? Mga Diyos-Diyosan, mga makamundong hangarin o kaya mga makamundong um, pananaw. Ayan po, very common po sa kapanahonan natin ngayon, yung makamundong sistema sa mundo. Makamundong sistema sa mundo, parang redundant naman yung word na yun. Ang Pasko, ano po, ay talagang madadala natin sa sitwasyon ng Pasko, ano po, maraming kamalian na ginagawa ang tao tuwing araw ng Pasko. Ayan. Pero hindi ko na po tatalakayin nga nito kasi baka ang ma-discuss yung preaching bukas. So bukas natin tatalakayin yan yung pagiging useless ng Pasko sa mundo o sa tingin ng iba ay parang nonsense ang Pasko. Ayan po. Kasi nga, pagano, marami pong ganon. So bukas natin talakayin yan. Dito, kaugnay kasi ng binabanggit dito sa verse 2. Yung mga pinag-aaksayahan ng mga tao ay mga bagay na walang kwenta at hindi nag-aalok ng pangmatagalang espiritual na pagkain. Yan, hinihimok silang ipagpalit ang pansamantalang kasiyahan para sa walang hanggang kasaganaan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Kahit nung kapanahunan ni Propeta Isaiah sa Israel, ang mga tao ay nahuhumaling sa mga maling gawain, sa mga maling sistema o sitwasyon, kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan o mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya ang sabi dito ni Propeta Isaiah,
bakit ninyo inuubos ang inyong lakas, ang inyong kakayahan, ang inyong talino sa mga bagay na ito na walang kwenta? Naalala natin yung isang sitwasyon, ang mga Israelita ay dinala ang kanilang mga kayamanan at ibinigay doon sa Parao, sa Ehipto, para humingi ng tulong sa Ehipto, kaya lang wala namang nagawang tulong sa kanila. So yung tinutukoy dito ng mga walang kwenta, ito yung mga maling pagsamba at mga maling sistema ng mga Israelita. At sa panahon natin ay ganoon din. Sa usapin ng pananampalataya at espiritual na mga gawain, napakaraming tao na umuubos ng lakas sa maling pagsamba. Siyempre, mga panahon ngayon, Christmas party, akala ng mga tao pagka nag-Christmas party o pag nag-Santa Claus ay mapaparangalan ang Panginoon, pero kabaligtaran po yun. Pag mahal na araw naman, akala ng mga tao pagka nagpenitensya, nagbisita iglesia, o nagpasyon, ano yun, yung dahon, nagpalaspas, ay nasasamba natin ang Panginoon. Pero hindi alam ng mga tao na lahat ng ito ay tradisyon at lalong nagpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Now, sabi nito, bakit gagastusin ang pera para sa hindi tinapay? Hinahamon ng paniralang ito ang mambabasa na isaalang-alang ang kawalang saysay ng pamumuhunan at pagtatalaga ng panahon o atensyon sa mga bagay na hindi nagbibigay ng tunay na ikabubuhay o katuparan. So, at tinutukoy ditong walang saysay ay yung mga maling pagsamba, maling pagtingin sa ay naakala nilang Diyos na makapagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan, pero at totoo ay walang kwenta. Sa mundo natin sa kasalukuyang panahon, napakaraming mga tao na yun nga, gumagawa ng mga bagay na inaakalang makakapagligtas sa kanila. Iba't ibang relihiyon, iba't ibang sitwasyon, pero ang totoo, lalo lang itong magpapahamak sa kanila o sa atin kung tayo ay susunod doon. Kaya nga mayroon tayong regular na pag-aaral upang maunawaan natin ang mga bagay po na ito. Meron din tayong discipleship, which is itutuloy natin sa mga susunod na panahon. Ang topic natin doon ay yung church history. At doon matatalakay natin doon yung iba't ibang uri ng simbahan, alin ba yung totoo, alin ba yung biblical churches, alin ba yung lumalabas sa katuruan ng Biblia, kasi napaka-importante ng mga bagay na yan. Sa konteksto ng Biblia, ang tinapay ay isang pangunahing sangkap sa buhay na sumisimbolo sa mga pangunahing pangangailangan at ikabubuhay. Ang kultura ng Israel o ng mga tao sa Middle East, hindi po kanin ang kanilang kinakain. Kumakain din sila ng kanin, pero hindi primary food nila yung kanin. Tinapay. At ang tinapay po doon ay hindi itong kagaya ng tinapay natin dito. Maraming tinapay sa harap ko eh. Hindi po ganyan. Kubos ang tawag. Para Arabic word yata yun sa tinapay. Para siyang fita bread. Ganun kalapad. Tapos pinuputol-putol, sinasawsaw sa kung ano man yung sauce na ginagamit nila. At yun mismo yung paano yun na lang. Yan po, may nangangaroling po. Baka mayroon sa inyong gusto mag-pledge ng papasko. Tatanggapin po namin. Joke lang po yan. po namin. Yan. Yan. Kubos po. Malalapad na tinapay. Ito mismo yung para siyang fita bread. Parang pambalot ng parang pizza ang itsura. Pero gano'n ang Pero masarap siya, wala siyang pampaalsa. Basta masarap yung tinapay na ganoon. Kung meron po sa inyo diyang uuwi galing sa Saudi o sa Middle East, pabili po kayo ng kubos at ating dito. Yan po yung pagkain namin doon. Masarap po 'yon. Ayan. Okay. Hinihimok dito ni Propeta Isaiah sa mga tao na pagnilayan ang kanilang prioridad at magbigay diin sa espiritual na pagkain kaysa sa material na mga hangarin. Ito ay sumasalamin sa mga malalim na karunungan tulad ng Ecclesiastes na kadalasan nagbibigay din sa kawalang kabuluhan ng mga makamundong hangarin. Sa bagong tipan, ipinahayag ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 35 ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, the bread of life.
na nagpapahiwatig na ang tunay na katuparan ay nagmumula sa Kanya. Ang tunay na pagkain o yung tunay na kabusugan, siyempre espiritual na kabusugan ay nagmumula sa Kanya. At yun po yung tinutukoy ditong tinapay ng buhay. May mga simbahan ang pangalan ay Bread of Life. Hindi ko alam si Butch Conde yata yung nagsimula ng Bread of Life. Narito ang ilang talata na nagpapaalala sa maling sistema ng pamumuhay na nakatuon sa pera o sa mga material na bagay. Ecclesiastes chapter 5 verse 10, sabi doon, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. So, ang tema nito yung greediness eh. Parang nangyayari sa Pilipinas. Ano po, meron akong napapanood na mga vlog, si Eric Quinto, no, diniscuss niya about greediness. Ang isang tao daw, yung normal na sistema ng tao, pwedeng magsawa sa pagkain. Pero doon sa kayamanan, doon sa pagiging sakim, hindi daw, yun daw isang bagay na hindi pinagsasawaan ng tao. May mga psychological studies na ginawa. Basta tungkol sa pagiging makasarili, yun daw hindi pinagsasawaan ng tao. May mga ganun. So, hindi ko kaya i-discuss ng kompleto ngayong oras na ito. At saka maiiba ang topic natin. Ano po? And then sa John chapter 6 verse 27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. So alam na natin itong mga pagkaing nasisira, nabubulok. So, material things, kasama ang pera, damit, mga sasakyan, o kung ano-ano pa. I think sa Matthew 16 yata, binabanggitin yata yung mga bagay na ito. Ano? Ayan. So, ang sabi dito, mag-focus tayo dun sa mga pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, spirituality. Ano po? Okay. Jeremiah chapter 2 verse 13, paborito nila yung aklat ni Jeremias. No po, particularly yung 29:11. Pero paborito rin natin po dito yan sa Touching Lives. Paborito nating i-discuss ang Jeremiah 29:11 pero in the right contextual perspective. Ano po, hindi natin ito ginagamit bilang pundasyon ng pagpapala. Okay, sabi sa Jeremiah chapter 2 verse 13, dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay at tumukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ayan. So, ano ba, napakalalim ng binabanggit ni Jeremias. Yung tinutukoy ditong balon, ito yung pinuntahan ng mga tao. Ito yung kanilang choice na akala nila yung makakapagligtas sa kanila. Pero sa totoo lang, sabi doon, balong butas na walang naiipong tubig. So ito yung mga maling pamamaraan ng pananampalataya na akala ng tao ay magliligtas sa kanila. Sige po. Akala ng mga tao ay magliligtas sa kanila pero ang totoo ay dadalhin sila lalo sa kapahamakan. Dapat nating matutunan na anumang bagay na hindi nagbibigay ng anumang pagpapahalaga sa Diyos, kahit na ito pa ay maganda, mabuti o mukhang kagalang-galang, sa dulo ay mababaliwala. Meron ka bang ginagawa na sa tingin mo ay maayos, tama, pero ang totoo ay hindi magdadala ng kapurihan sa Panginoon? May mga ginagawa tayo na akala natin ay tamang paraan ng pagsamba, tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoon, pero ang totoo ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang isang pinaka-common na halimbawa dito, yung lagi kong nababanggit yung prosperity. Ano po? May mga church kasi na nagtuturo na pag nagbigay ka ng maraming pera sa church o nagbigay ka ng pera sa pastor, pagpapalain ka ng Panginoon, mabibigyan mo ng karangalan ng Panginoon. In a way, sa tamang pagpapaliwanag at pagkaunawa, pwede namang mangyari yon. Pero kung ikay nagbibigay ng pera sa church, tapos ang purpose mo ay pagpalain ka, yung babalik sa iyo, maling sistema, maling pamamaraan at hindi ito makapagbibigay ng karangalan sa Panginoon. So ito yung binabanggit dito na may mga butas, no? Mukhang maganda,
pero hindi ka kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Sa dulo'y mababaliwala lang ito. Ito yung um, mga akala mo'y righteous ka pero hindi naman. Ano po? At sa bandang huli ay lalo lamang masisira ang iyong spiritual na pagkatao. At ang iyong paggawa sa hindi nakakabusog. Binibigyang diin sa bahaging ito ang kawalan ng halaga ng mga gawaing hindi nakatuon sa Panginoong Diyos. Sa konteksto ng kasaysayan, ang mga Israelita ay madalas na bumaling sa idolatriya at sa mga alyansa sa mga dayuhang bansa, kagaya ng nabanggit natin kanina, yung kanilang paghingi ng tulong sa Egypt na naghahanap ng seguridad at kasiyahan sa labas ng provision ng Diyos. Para bagang kulang ang ibinibigay ng Diyos, kaya sila ay pumupunta sa pagkukunan o ibang magbibigay ng kaluguran sa kanila. Parang yung ginagawa nating o yung itinuturo ng iba na ang salvation ay faith plus good works. Mali po yun eh. Kasi ang malinaw sa Biblia, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ay in faith alone, sola fide. Po, so yan po ang pinapanindigan ng Touching Lives o ng mga Reformed churches, sola fide. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ayan, sola fide, solus Christo. So, meron akong nabanggit nung isang araw ni Pastor Landig, yung 5 solas. Yan po ay part ng ating pag-aaral na ituro na ito doon sa mga sa mga miyembro ng Touching Lives. So, doon sa mga bago, pwede natin ulit itong pag-aralan. Po, yan po ay produkto ng mahabang kasaysayan na nagsimula sa panahon ng Reformation ni Martin Luther. 5 solas. Ayan. At kasama doon yung in faith, what faith? Yan ay one faith, one Christ. Ano ba yan? One word or solo scriptura, one Christ, solus Christo, one faith, sola fide, sola gratia or one grace, and then soli deo gloria, one glory. The glory is for God alone. Ayan po. So matatalakay natin ang mga bagay po na iyan. Biyaya po ng Panginoon, kompleto po ang Touching Lives sa mga ganyang materialis. Yan po yung nagmula sa Kanya, kaya ibinabahagi po natin sa mga kapatiran. Okay. Sa Haggai chapter 1 verse 6, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Parang picture ng Pilipinas itong binabanggit dito, ano? Ang daming ginagawa, ang daming nangyayari, pero kulang at kulang ang kanilang buhay. Ngayon, bakit po ganito ang sinabi ni Propeta Haggai? Dahilan sa mga ginagawa nila na maling pamamaraan at hindi nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Dahilan sa mga maling sistema ng buhay. Sa panahon natin ngayon, pwede natin itong ihalin tulad doon sa mga maling pananampalataya. Yan, magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa inyo dyan. Yan, mga maling pananampalataya, maling sistema. Okay, Kawikaan chapter 23 verses 4 to 5. Ang sabi dito, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Mayaman ka ngayon, bukas mahirap ka na. Pero kung mananatili kang nakaugnay sa Panginoon, nakadugtong sa Kanya, ang iyong buhay na kayamanan, ang iyong kayamanan ay mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Siyempre, spiritual na kayamanan. Pero paano ka naman mabubuhay kung wala kang material na kayamanan? Sabi nga natin kahapon at sa mga nakakalipas na pag-aaral, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo ihahayaan ng Diyos na magutom o mapahamak o mapahiya dahil siya magpo-provide sa atin ang lahat ng pangangailangan. Siyempre, meron din tayong human responsibility. Sa mga talatang ito ay pinapakita ng Diyos ang kawalang silbi ng mga gawain
Gawaing ang pundasyon at layunin ay nakasentro sa sariling karunungan at layunin sa halip na sa Diyos. Anumang bagay, anumang gawain, anumang istruktura na ating gagawin, pag ang pundasyon ay hindi ang Panginoong Hesus, hindi ang tamang pananampalataya, ito ay magiging mahuna. Yan. At walang tibay na aasahan. Yan po yun. Napaka-importante na ang pundasyon ng lahat ng bagay ay ang Panginoong Hesus, ang kaniyang salita. Tandaan natin, ano po? Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Ang sabi dito, yan, medyo, yan. Sa bato o sa buhanginan, tumutukoy ito sa pundasyon. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang buhay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ngayon, yung binabanggit ditong pakikinig ng salita niya at pagsasagawa, ang nagiging pundasyon natin dito, yung tamang salita ng Panginoon. Pag ang pundasyon mo'y tama, mananatili kang matibay at dadalhin ka nito sa sitwasyon na gagawin mo ito sa iyong buhay. Ipapatupad mo to sa buhay mo dahil hindi hahayaan ng Panginoon na mabaliwala o masayang ang kanyang salita sa buhay ng mga taong kaniyang pinili. Ayan. So, tayong mga totoong mananampalataya, ang pundasyon dapat ng ating pananampalataya ay ang salita ng Panginoong Hesus. So, Matthew chapter 16 verse 18, sabi doon, at sa iyo, Pedro, ay itatayo ko ang aking simbahan. Parang ganun. Mga kapatid, hindi po si Pedro ang pundasyon ng church, kung hindi yung bato, yung Petras, malapad na bato. Ito po'y tumutukoy sa salita ng Panginoong Diyos. Again, mga kapatid, kung ang pananampalataya mo'y nakabase sa itinuturo lang ng pastor mo o sa sinabi ng pastor mo sa kanyang mga pangako, hindi po ito magdadala ng kaligtasan sa iyo. Ang salita ng Panginoon. Pwede kong sabihin sa oras na to na pakinggan mo tinuturo ko dahil ako yung pastor mo, pero nakakahiya naman sa Panginoon dahil wala po akong karapatan sa mga bagay na yan. Tanging ang salita ng Panginoon. Kaya nga po tayo tuloy-tuloy sa ating ginagawang pag-aaral para lalo nating maunawaan ang salita niya, ang pundasyon, ang kahalagahan nito sa ating mga buhay. Ayun, ang isa pang sabi dito, makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. So ito yung binabanggit natin doon sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Narinig mo yung salita, pero hindi ka naman nakinig, hindi mo naman sinunod, baliwala. So, yun nga, yung kanina, naalala ko na naman yung devotion si Abby kanina. So, yung pagiging mananampalataya natin, dapat ay makita sa ating buhay kung ano yung mga binagong buhay. Wag na yung mga gawaing mali. At yan ay resulta ng pananampalataya. Yan. Okay, so napakaraming paalala sa Bible. Sabi sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang mga tupa, ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So tayo'y tupa ng Panginoon. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa sinasabi ng Diyos? Ang obedience ay resulta ng totoong pananampalataya. Kung ikaw ay mayroong aspeto pa sa buhay mo, kapatid, na hindi nakikinig sa Panginoon, ito na yung panahon para makinig ka sa kaniyang sinasabi o doon sa mga salita. Napakagandang celebration ng Pasko, yung ang sentro ay ang Panginoong Diyos at hindi yung spaghetti, hindi yung hamon o mga mga bago, mga papasko o kung ano-ano pa. Dapat ang Diyos ang sentro ng ating Christmas dahil ang dahilan ng Pasko
ay ang Panginoong Hesus. Okay, wala na pong magko-question. Hindi naman December 25 ang date ng Pasko. O bukas po natin ipapaliwanag yan sa reserve po yan bukas sa pulpito. Okay, may isa pang binabanggit, panghuli dito, matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Well, hindi naman ito literal na pagkain. Kung hindi, ano ba yung pinakamasarap na pagkain? Ito yung buhay sa nakapiling ang Panginoong Diyos. Hindi ito yung iba't ibang putahe o iba't ibang handa na iluluto natin ngayong Pasko. Kung hindi ito yung spiritual na pagkain. Again, this is the bread of life. Ito pa rin ang tinutukoy doon. Na yung pagkain na nagbibigay buhay na makukuha lang natin kung tayo ay totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus. At ang iyong kaluluwa ay matutuwa sa pinakamasasarap na pagkain. So, ganun na ba rin yun? Again, didiin ko dito yung John chapter 10 verse 10 B, yung pangalawang bahagi, yung buhay na ganap at kasiyasiya. At ito po ay buhay sa langit. Ang buhay na ganap at kasiyasiya, hindi po ito yung marami kang pera o meron kang bagong sapatos ngayong Pasko, bagong damit, maraming napamaskuhan o napangarulingan. Yan, hindi po yung ganon. Kung hindi ito yung kaligtasan sa Panginoong Jesus. Okay, so ayan, 6:14 na pala, no? Normally ay 30 minutes, 35 minutes ang ating devotion. So, bukas po natin, sa Lunes itutuloy yung verse 3 ng chapter 55. Medyo mahaba lang talaga kasi gusto kong maunawaan natin. Kasi ito po ay para tayong nag-aaral ng basic evangelism. Ang tema po ng chapter 55 ay paanyaya ng Panginoong Diyos para sa pananampalataya. So tamang-tama po, nare-review natin kung ano ba yung ibig sabihin ng pananampalataya, yung invitation ng Panginoon sa kanya, lumapit tayo sa kanya. Yung doon sa verse 1 ay tubig, dito naman sa verse 2 ay tinapay ng buhay. So, yan po ang napakaganda. Ano po, tama-tama yan. At yan ang buong sangkap ng ating buhay, totoong buhay na may totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay. So, again, kung meron po kayong mga katanungan sa ating pagtalakay na ginawa, ay pwedeng-pwede po kayong magtanong. Huwag kayong mahihiya dahil ito po ay kaluguran at ito'y biyaya ng Diyos. Kailangan natin itong ibahagi sa. Okay, so pansamantala, tatapusin natin ang ating pagkaaral sa gabing ito. Bread of life, yung tinapay ng buhay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Okay, samahan po ninyo ako sa pagwakas na panalangin. Pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral. Nawa nga, Panginoon, ang mga lesson na pinag-aralan namin at diniscuss ay maging kalugod-lugod sa iyo at nawa, Ama, ay maipamuhay ng bawat isa sa amin. Natuto kami at nakita namin ang kahalagahan ng mga bagay na ito sa aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat sa mga kapatiran na malalayo na sa iba't ibang lugar. At amin din pong dinudulog sa iyo ang gawain namin bukas na pagsamba. Samahan po kaming lahat, Panginoon. Salamat po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po muli mga kapatid sa inyong pagsama. Ayan, Sir Christine, Pastor Nanding, Kuya Bob, Sir Irene, Pastor Nanding, Pastor Claude, nandiyan si Brother Edgar, si Pastor Michael, kung sino yung iba pa po, si Nanay Gertrudes. Ayan, salamat po sa inyong lahat na nakabahagi natin sa pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.